Noong unang bahagi ng ika-21 siglo, nagkaroon ng pag-unlad ng pagtatayo ng airport sa mga rehiyonal na lungsod sa Pilipinas, na may ilang bagong internasyonal na paliparan na itinayo at maraming umiiral na mga paliparan sa loob ng bansa ang na-upgrade sa mga pamantayan ng internasyonal na paliparan. Ang mga airport sa Pilipinas ay dumaraan sa maraming pag-unlad upang malugod na salubungin ng mga manlalakbay. Karamihan sa mga terminal na ito ay patuloy na nag-upgrade ng kanilang mga pasilidad at amenities upang higit na mapalawak ang mabuting pakikitungo sa mga turistang dumarating sa kanilang lungsod. 10 Future Biggest Airport in the Philippines. 10. Daniel Z. Romualdez Airport. Noong 2013, ang Tacloban Airport ay tinamaan ng Typhoon Haiyan, na naging dahilan upang hindi ito magamit. Sa pagkakaisa at kapangyarihan, ito ay muling itinayo, at noong 2017, ito ay pinangalanang pangatlo sa pinakamabilis na lumalagong paliparan sa Pilipinas. Naghahain ito ng mga international at domestic flight. Noong 2017, nagsimula ang construction sa pagpapalawak ng gusali ng passengers terminal na nagdagdag ng 1,100 metro kwadrado, o 12,000 square feet, ng floor area at karagdagang 275 seats sa pre-departure area. Ang mga karagdagang upuan ay nagtaas ng kapasidad ng pre-departure area sa 635 seats, sapat na upang mapaunlakan ang mga pasahero nang hindi bababa sa 3 sabay-sabay na flight. Pinalawak din ang check-in area. Ang airport ay may isang solong 2,100 meter, o 6,900 feet, na runway na tumatakbo sa direksyon na 18 degrees 36 degrees. May mga planong palawigan ang runway sa 2,500 metro, o 8,200 feet. Ito ay ipapatupad upang gawing may kakayahang pangasiwaan ang paliparan ng mga internasyonal na flight. Siyam. Puerto Princesa International Airport. Ito ay itinayo noong 1942 sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig upang mapaunlakan ang sasakyang panghimpapawid. Ang lumang terminal na iyon ay nagsisilbi na ngayong karagdagang parking space para sa pangunahing terminal ng pasahero. Ang paliparan ay may 13,000 square meter, o 140,000 square feet, na dalawang antas na terminal ng pasahero na may kapasidad na 2,000,000 pasahero taon-taon at may kapasidad na upuan na 1,500. Ang paliparan ay binubuo ng isang solong 2,600 metrong haba, o 8,500 feet, at 45 metrong lapad, o 148 feet. 8. Panglao International Airport. Binuksan ang paliparan noong November 28, 2018 pagkatapos ng mga dekada ng pagpaplano at 3 taong pagtatayo, na pinalitan ang Tagbilaran Airport upang suportahan ang tumaas na trapiko ng pasahero sa Bohol dahil sa turismo. Tinaguri ang unang Eco Airport sa Pilipinas at Green Gateway ng bansa. Ang airport ay matatagpuan sa 230 ektarya, o 570 acre. Ang paliparan ay may 2,500 meter, o 8,200 feet, asphalt runway na tumatakbo sa 030 degree 210 degrees na direksyon. Ang taxiways E3 at E4 ay nagsisilbing access sa apron mula sa runway. Sa panahon ng construction, ang runway ay binalak na 2,000 metro, o 6,600 feet, ang haba. Kalaunan ay pinalawig sa 2,500 metro, o 8,200 feet. Ang runway ay binalak na palawigan sa 2,800 metro, o 9,200 feet. Ang paliparan ay may 2 level na gusali ng passengers terminal na may lawak na 13,337 metro kwadrado, o 143,560 square feet, na idinisenyo upang tumanggap ng 2,000,000 pasahero taon-taon. 7. Kalibo International Airport. Ang International Passenger Terminal Building ay may lawak na 2,633.40 square meters, o 28,345.7 square feet, at kayang tumanggap ng 406 na pasahero. Ang airport ay may isang solong 2,500 metro, o 8,200 feet, na runway na may lapad na 45 metro, o 148 feet.
Ito ang pinakamabilis na lumalagong paliparan sa Pilipinas sa mga tuntunin ng trapiko ng pasahero na may higit sa 50% na paglago noong 2010, at ikalawang pinakamabilis para sa fastest 4 seats na inaalok noong June 2014 sa kaukulang buwan ng nakaraang taon. Ang Kalibo International Airport ay isa sa pinakaabalang internasyonal na aktibidad ng paglipad sa Kanlurang Visayas. 6. Tagindingan International Airport. Pinasinayaan noong 2013 na matatagpuan sa Hilagang Mindanao, ito ay nagsisilbing gateway para sa mga lungsod tulad ng Cagayan de Oro, Iligan, at Marawi. Kahit na ito ay isang maliit na paliparan, ito ay nagsisilbi ng hanggang 2 milyong mga pasahero taon-taon at mga cargo planes. Ang paliparan ay nasa isang 4.17 kilometro kwadrado, o 1.61 square miles, na lugar sa Barangay Moog, Lagindingan. Ang paliparan ay may 7,184 na square meter, o 77,330 square feet, na gusali ng passenger terminal na kayang tumanggap ng 1.6 milyong pasahero bawat taon, at kayang tumanggap ng 2,000 pasahero sa isang araw. Ito ay may isang solong 2,100 by 45 meter, o 6,870 by 148 feet, runway na kayang tumanggap ng 4 na take-off at landing sa isang oras. Ang runway ay nilagyan ng instrument landing system, na ginagawa itong may kakayahang maglanding sa gabi. 5. Francisco Bangoy International Airport. Ang Davao International Airport ay ang pangunahing paliparan na naglilingkod sa Davao City sa Mindanao. Ito ay itinatag noong 1940 na may terminal na itinayo bilang mga kubo. Ang kasalukuyang terminal ng pasahero ay isang Malay architecture-inspired na gusali na 4 na beses na mas malaki kaysa sa lumang terminal. Ito ay isang 2-level terminal building na may lawak na humigit kumulang 65,000 square meters, o 700,000 square feet. Ito ay ganap na naka-computer, mas secure at may mas maraming commercial space para sa mga concessionaires sa humigit kumulang 9,000 square meters, o 97,000 square feet, ng gross leasable area. Ito ay may isang solong 3,000 meter, o 9,800 feet, ang haba at 45 meter, o 148 feet, na malawak na runway na halos kayang hawakan ang lahat ng sasakyang panghimpapawid na may malawak na katawan, kabilang ang Airbus A380. Kumpleto sa runway na 2 turning pad sa bawat dulo nito, na tumutulong sa sasakyang panghimpapawid na makaatras. 4. Clark International Airport. Kilala din bilang Diosdado Macapagal International Airport noong 2003 hanggang 2014. Ang pagkakatatag ng paliparan na ito ay bumalik noong 1902, na nagsimula bilang isang base militar. Ngayon, nagsisilbi itong international passenger airport na may footfall na mahigit 2 milyong tao. Ang paliparan ay sumasailalim sa isang expansion project para sa 4 na bagong terminal na inaasahang matatapos sa 2025. Ito ay may 82,600 square meter, o 889,000 square feet, 4-level passenger terminal building ng pasahero na pumalit sa orihinal na terminal noong 2022, mayroong 3,200 meter, o 10,500 feet, parallel runway. Dahil malapit ang pagitan ng mga runway, ang pangalawang runway, 02L20R, ay na-decommission na at hindi na ginagamit. Ang bagong terminal ay sumasakop sa dulo na dating runway 20R, habang ang isang bagong maintenance hangar ay kasalukuyang ginagawa sa stopway ng runway 02L. 3. Mactan Cebu Airport. Ang Mactan Cebu Airport ay ang pangalawang pinakaabalang internasyonal na paliparan pagkatapos ng NAIA. Itinayo ito bilang emergency airport noong 1956 sa Mactan Island. Sa paglipas ng mga taon, naging pampasaherong paliparan ito na may mga pagdaragdag at pag-upgrade ng terminal. Sa kasalukuyan, mayroon itong hanggang 12 milyong pasahero taon-taon. Matatagpuan sa isang 777 hektar, o 1,970 acre, site sa Lapu-Lapu City sa Mactan. Ang paliparan ay may isang solong 3,300 meter,
o 10,800 feet runway na may lapad na 45 metro, o 148 feet, na itinayo ng Estados Unidos noong 1956 bilang isang emergency na paliparan para sa mga bumbero ng Strategic Air Command ng US Air Forces at kilala bilang Mactan Air Base. Ang pangalawang runway ay nagsimulang itayo noong January 2020. Nakumpleto ito noong January 2024 at ganap na gagana sa loob ng taon iyon. 2. Ninoy Aquino International Airport. Ang Manila Ninoy Aquino International Airport, o NAIA ay isa sa mga pangunahing paliparan ng Pilipinas. Ito ay pinasinayaan noong 1937 bilang unang komersyal na paliparan ng Maynila. Mula noon, ilang beses itong na-upgrade, at noong 2018, nagsilbi ito ng 45,082,544 na pasahero, na ginawa itong pinakaabalang paliparan sa Pilipinas. Mayroon itong longest runway na 12,261 feet, o 3,737 metro, na mayroon 4 na terminals. Ang Terminal 1 ay sumasaklaw sa 73,000 square meters, o 790,000 square feet, na idinisenyo upang humawak ng 6 na milyong pasahero taon-taon. Madalas itong tinatawag na Ninoy Aquino Terminal, dahil ito ang lugar ng pagpaslang sa dating senador noong 1983. Ang terminal, na binuksan noong 1982, ay ang pangalawang pinakamatanda sa paliparan. Ang Terminal 2 na matatagpuan sa dulo ng lumang Mia Road, ngayon NAIA Road, ay sumasaklaw sa isang lugar na 75,000 square meters, o 810,000 square feet. Nagsimula ang construction noong December 1995, at nagsimulang gumana ang terminal noong 1999. Tinanggap nito ang pangalang Centennial Terminal, bilang paggunita sa ika-10 taon ng kalayaan ng Pilipinas. Ang Terminal 3 ang pinakabago at pinakamalaking terminal, na sumasaklaw sa 182,500 square meters, o 1,964,000 square feet, at umaabot ng 1.2 kilometro, o 0.75 na milya, na sumasakop sa isang 63.5 hectare, o 157 acre, na site sa Villamor Air Base. Bahagyang binuksan ang terminal noong July 22, 2008, pinalaki ang kapasidad ng paliparan ng 13 milyong pasahero. Ang Terminal 4, na itinayo noong 1948, nakilala rin bilang Manila Domestic Passenger Terminal, o Old Domestic Terminal, ay ang una at orihinal na istruktura ng paliparan, gayon din ang pinakamatanda at pinakamaliit na terminal nito. 1. New Manila International Airport. Ang Bulacan International Airport ay iminungkahing paliparan ng San Miguel Corporation na itatayo sa isang 2,500 ektarya, o 6,200 acre, coastal property bilang bahagi ng isang inaasahang 12,000 ektarya, o 30,000 acre township na nagtatampok ng residential zone, government center, seaport at isang industrial zone. Sakop ng 735.634 pesos bilyong airport development ang passenger terminal building na may airside at landside facility pati na rin ang airport toll road at railway. Ang airport ay magtatampok ng hindi bababa sa 4 na runway, na mapapalawak sa 6. Magkakaroon ito ng kapasidad na 200 milyong pasahero kada taon kapag ganap na itong naitayo, ay humigit kumulang 6 na beses na mas malaki kaysa sa kasalukuyang kapasidad ng NAIA. Kasama sa first phase ng proyekto ang 2 sa 4 na runway. Ito ay ikokonekta rin sa Metro Manila sa pamamagitan ng isang airport toll road na may koneksyon sa North Luzon Expressway at Radial Road 10. Ang paliparan ay ikokonekta rin sa pamamagitan ng tren sa MRT Line 7 sa pamamagitan ng MRT 7 Airport Express Project. Ang proyekto ng New Manila International Airport ay isang game changer para sa Pilipinas, isang world-class na paliparan na bubuo sa mga yugto, na may paunang kapasidad na 35 milyong mga pasahero taon-taon, at isang target na 100 milyong mga pasahero bawat taon, kapag ganap na kumpleto.